Mabuhay! So, since a lot of you guys are requesting na gumawa ako ng video kung ano ba yung mga ginawa ko the day before, during, and after the board exam, so ito na, gagawin ko na siya. And before tayo magsimula, subscribe muna kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa mga panibagong videos natin. Okay, so bago ako nag-set ng video na ito, naisulat ko na po siya para wala po akong makalimutan. At least masabi ko yung experiences ko. Okay, now let's start. Una, yung ginawa ko before the board exam. Siyempre, wala pang exam. So, ano nga ba yung mga ginawa ko? Okay, so number one, first in the list is prepare all the things that be needed on the day of the exam. So, malayo pa yung exam, teachers, ay nag-prepare na po ako ng mga dadalhin ko. Yes, ganun po ako ka-excited. Kasi syempre, ako yung tao na malayo pa lang, magre-ready na ako para hindi ako magiging hassle on that day. So, sana, ugaliin nyo din po yun. Sana ngayon, na-prepare nyo na yung mga dadalhin nyo before your the day of your board exam. So, ano-ano ba yung mga dadalhin nyo? Example, NOA, pencil, ballpen, and the rest, alam nyo na yun. Nakasulat dyan mismo sa NOA nyo. So, basahin nyo po yan. So, again, ngayon pa lang, kumpletuhin nyo na yung mga dadalhin nyo sa araw ng exam para wala kayong makalimutan. Second, if may enough days pa to review, why not review, di ba? Bakit hindi ka magre-review na alam mo naman sa self mo na may enough time pa? Sayang din naman yung informations na mapapasok mo sa isip mo, sa utak mo, 'di ba? So ako kasi yung tao na if malayo pa naman yung exam, for example, ngayon Tuesday, may ilang days pa kayo before Sunday. So review muna kayo. Yun lang, yung magiging tip ko na wag kayong masyadong mag-over review, yung parang wala nang pumapasok sa isip nyo. Just relax and of course, review paminsan-minsan. Okay, so pangatlong bagay na ginawa ko before the board exam is yung before the day of the board exam, naghanap ako ng matutuluyan ko since I am from the province and yung designated school na e-examan natin ay city. So, naghanap ako with my family ng marerentahan, ng mauupahan, no, na room. So, para the next day is hindi ako haggard kung magmumula pa ako sa aming province. So, ganun din yung magiging advice ko sa inyo teachers na if you are from the provinces, malayo pa yung lugar na panggagalingan nyo, hanap na kayo ng pwede nyong marentahan kahit one day lang, one night lang, no? Na pwede nyong matulugan, at least hindi kayo magiging haggard, at least hindi kayo, na hindi pa nakapag-exam, pagod na kayo. So, mga ganun na mga setup. And, if you have the support system like your parents, your loved ones, so mas okay na may kasama kayo sa room na yan. So, yun lang. So, hanap kayo ng room na pwede nyo marentahan before the day of your exam para iwas hassle, haggard problema, ganun, iwasan na. And the next na tip ko or kailangan gawin before the exam is puntahan nyo or visit nyo yung school, yung designated school kung saan kayo mag-exam. Ito yung problem eh. Hindi ko to nagawa nung ako ay nakapag-exam. Bakit? Bakit hindi ko ba siya nagawa? Since sobrang lapit lang nung nakuha kong room sa school na pag-e-examan ko. Kasi, I have the idea in mind na alam ko naman, confident ako kung saan ko hahanapin yung room. Siguro naging busy na din kami on that day at gusto ko na rin magpahinga siguro. Yun. So, kaya hindi ko napuntahan yung school, yung room kung saan talaga ako mag-exam. Syempre, madaming building yan eh. So, yun lang naman din mapapayo ko sa inyo na if you have the time, no, make use of your time to visit the school, the room, para pagka next day na mag-exam na kayo is hindi na kayo pawala-wala dyan sa school. So, alam nyo na kung saan kayo na room pupunta.
Okay, so ano pang ginawa ko before the exam? Ginawa ko, nag-review pa po ako ng gabi na yon. Yes, kasi iba-iba naman tayo ng learning styles, 'di ba? If you are the type of person na um na need or na gusto mo pa mag-review or kaya pa ng utak mo mag-review kahit na malapit na yung board exam, yes, go lang. Pero if you are a type of person na you think na hindi mo na need mag-review, hindi na yun papasok sa utak mo kasi nga exam na bukas, go lang, wag ka na mag-review. So, I know naman na kilala mo yung sarili mo. Mas kilala mo yung sarili mo. Okay, so another bagay na ginawa ko before the board exam is matulog ng maaga. Yes, dapat matulog ng maaga kasi maaga ka din naman na babangon or maaga ka din naman na gigising kinabukasan. So, myself, when I was took the licensure examination, hindi po ako nakatulog ng maaga because of the tension that I felt. Siguro ganon. Pero I see to it naman na nakatulog din naman ako kahit papaano. At yes, confident mag-exam. So, yun. So, tip ko lang din na matulog kayo ng maaga para fresh, kinabukasan, of course, you are mentally ready, physically ready, emotionally ready, and spiritually ready. So, yun. Yun yung mga bagay na ginawa ko before the board exam. And now, puntahan naman natin yung mga bagay na ginawa ko during the board exam. Okay, so itong during na ito talaga yung hinihintay ng lahat. Of course, sa araw na ng board exam, gigising ka ng maaga, maliligo ka. Ayun, so, bring all the things that needed, included your snack. So, nung first ginawa ko sa before natin is, 'di ba, prepare all the things. Ngayon, kailangan mo nang dalhin yung prepare mo ng mga bagay nung hindi ka pa nakapag-board exam. So, ngayon, bring all the things that needed if you want to pass the licensure examination for teachers or kahit anong board exam. So, kailangan yung dalhin yun. At wag na wag yung kalimutan magdala ng foods. So, sa akin personally, hindi ko siya nakain. Yes, because of the tension. Yung parang kala mong walang papasok sa sikmura mo. Yung parang masusuka ka. Although you have the confident na nasagot mo ng tama yung mga questions na yon. Yes, honestly, yung nakain ko lang talaga is saging and energy drink. Yes. Sa energy drink naman, kilalanin mo yung self mo if you need it or hindi ka pasok sa energy drink, no? So, kung sanay ka naman sa energy drink para hindi ka antukin, go. Kasi ako, may major shift pa ako. So, nagbaon ako ng energy drink. Siyempre, favorite ko naman yon. Ayun, so, para lang hindi ako antukin. On the day of the board exam, ano pa yung ginawa ko? Of course, pumunta ng maaga sa designated school. Dahil nga po hindi ko napuntahan yon. For example, ngayon yung board exam natin. Hindi ko napuntahan kahapon. Syempre, maaga akong pupunta para alam ko. And you know guys, what funny is naulanan. Yes, umulan ng araw na yun and as in medyo nabasa pa naman ako konti. At naiwan ko yung kanin ko. So, ano na lang, yun. So, yun nga, naiwan ko yung foods ko. So, mabuti na lang is hinabol naman ng mga loved ones ko. So, yun. So, before kayo pumasok sa room, syempre, andyan nakasulat yung name nyo, di ba, sa room na yan. So, kung anong seat number kayo. So, ako, yes, tinawag kami kasi noon na for example, Baro Joylin, o doon ka, mga ganun-ganun. So, depende kasi din yan sa inyo. Just be ready and of course, dapat present yung mind mo ha. No, yun. Of course, pagpasok sa room, ano bang gagawin? Of course, uupo. Makikinig sa mga instructions. Sa instructions dyan, ilagay sa likod yung bag, so ilalagay mo. Iwasan mag-cellphone. So, yung cellphone is ilalagay sa bag, bawal sa bulsa.